Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ngayong permado na ni Pangulong Aquino ang Children's Safety on Motorcycle Act kung saan hindi na pwedeng basta-basta mag-angkas ng bata sa mga motorsiklo. Ano kaya ang pulso ng taong bayan dito? Ang Land Transportation Office o LTO aminadong malaking hamon din sa kanilang ipatupad ang bagong batas na ito. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve. Wala akong copyright. Steve? Traffic kakulangan nga sa mga enforcer ng LTO. Yan yung isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit malaking hamon yung pagpapatupad ng RA 10666 o yung Children's Safety on Motorcycle Act. Pero dun sa mga nakausap natin ng mga magulang kanina, yung pangunahin nilang konsiderasyon kung bakit patuloy pa rin nilang isinasakay yung kanilang mga anak doon sa mga motorsiklo ay dahil sa katipiran ay dudulot nga ng pagsakay dito. Sa pag-ikot natin kanina sa ilang mga eskwelahan, Rafi, dito naman sa Quezon City, marami tayong naaktuhan talaga na mga nakasakay pa rin ng mga bata sa mga motorsiklo. Karamihan sa kanila, Rafi, ay mga walang helmet. Ito yung mga edad na 7, mga 8, yung hindi pa makaabot dun sa tinatawag na foot peg o yung sapakan ng mismong rider. Sa ilalim ng Republic Act 10666, Rafi, na nilagdaan ni Pangulong Aquino, tangi yung mga bata, yung naabot yung foot peg o yung apakan ng back ride sa motorsiklo, yung pwedeng sumakay. Kinakailangan, may kakayanan din itong mga batang ito na kumapit sa baywang ng rider o di makaya dun sa sinturon ng rider. Pinaka-importante sa lahat ay yung pagsusuot ng helmet na matagal na rin na isabatas. Ang sino mang lalabag, Rafi, ay papatawan sa first offense ng multa na 3,000 pesos, 5,000 pesos naman para sa second offense at 10,000 pesos para sa third offense at posibleng makansela o automatic yung revocation ng lisensya ng rider. Binibigyan din ng otoridad ng batas ang Land Transportation Office o LTO na taasan ng hanggang 20% ang multa kada 3 taon. LTO rin, Rafi, ang naatasang magpatupad ng nasabing batas pero maaari nitong i-deputize ang Philippine National Police at maging ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon nga sa tagapagsalita ng LTO na si Jason Salvador, aabot lamang sa higit 500 ang bilang ng mga enforcer nila sa buong Pilipinas. Malaking bagay daw kung madaragdagan ito ng hanggang 1,000 para mas maging visible sila, lalo na dun sa mga probinsya kung saan mas marami yung sinasabing lumalabag. Pero ayon nga sa grupong Motorcycle Philippines, dapat hindi lamang LTO hindi lamang sa LTO iasa yung pagpapatupad ng batas na ito, lalo pat alam naman natin na kulang ang bilang na enforcer nila. Mas mainam daw kung ilalagay din sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng naturang batas na magkaroon ng citizens arrest o pwedeng kahit sino magsumbong sa mga otoridad. Total, madali naman daw makuna ng video o letrato yung mga lumalabag. Ang kakulangan sa tamang enforcement ng batas, yung nakikitang dahilan din ng grupong Motorcycle Philippines kung bakit maging yung helmet law na matagal ng batas, marami pa rin ang lumalabag. Dito sa kinaroroonan nating eskwelahan sa Commonwealth Elementary School, patuloy yung paglabas ng mga estudyante. May mga nakausap tayo kanina na mga rider, yung iba, Rafi, walang lisensya dahil mga minor de edad pa. Pero naghahatid ng mga estudyante, hindi lamang 1, 2, 3 yung sakay nila at mga walang helmet. Kaya nga naglabas ng kautusan o ng tagubilin yung OIC ng paaralan na ito dun sa kanilang mga guro na pagbilinan yung mga magulang na huwag nang magsakay ng mga bata, lalo na yung mga hindi makaapak dun sa foot peg at yung mga hindi makakapit dun sa mga magulang at walang helmet. Lalo pat para rin ito sa seguridad ng kanilang mga estudyante. Rafi. Steve, bago ko puntahan doon sa issue ng pag-aangkas ng mga bata, halos lahat ng mga nakunan mo kaninang mga riders walang mga helmet. Paano ba yung enforcement, lalo na dyan sa mga eskwelahan? Dahil ang lagi nilang nirarason, hindi ba short lamang yung distance na kanilang travel, pero hindi ba dapat talaga naka-helmet pa rin sila, Steve? Alam mo, Rafi, yun din ang ipinagtataka natin. Kasi kanina pa, nung ating kinukunan yung mga rider na walang helmet, wala tayong namataan na mga tagapagpatupad ng batas. Supposedly, meron tayong mga nakita na mga tauhan ng barangay, pero hindi naman yata sila otorisado na manghuli. Dahil pagkakaalam natin, yung mga local traffic enforcers yung dapat manghuli, LTO o di naman kaya MMDA. Kaya nga siguro, talamak pa rin talaga yung pagdaan ng mga motorsiklo dito sa bahagi ng Commonwealth na hindi mga naka-helmet kahit dun sa pinuntahan natin kanina sa Batasan area, Rafi. Kaya nga questionable pa rin, Steve, kung talaga bang may patutupad itong pagbabawal sa pag-aangkas ng mga bata dahil yung helmet law pa nga lang, talagang hindi pa naipatutupad. Ito, nationwide, hindi ba? Itong pagbabawal sa mga bata na umangkas sa mga motorsiklo, Steve?
Tama ka dyan, Rafi. Hindi lamang ito dito sa Metro Manila, kundi dun sa mga, o sa buong bansa, sa mga probinsya kung saan, ang sabi rin naman ng LTO, marami rin talaga yung mga hindi nakasusunod nga doon sa helmet law pa lamang. Paano pa kaya itong Children's Safety on Motorcycle Act. Kaya nga malaking hamon. Sana raw ay madagdagan sila ng budget para makapaglaan din ng pondo para sa dagdag na mga tauhan o enforcer ang LTO, Rafi. Steve, linawin ko lang, nung mapermahan na ng Pangulo, yung batas, enforceable na ba ito or kailangan pa ng IRR, Steve? Ang pagkakaalam natin, Rafi, kinakailangan pa ng implementing rules and regulations. May period of prescription upon publication ng mismong batas, Rafi, para na sa gayon ay maging epektibo itong batas na ito. Pero gayon man, Rafi, meron ng mga kanya-kanyang mga ordinansa kung tutuusin, yung mga local government units. Ang kaso, hindi talaga na ipatutupad, Rafi. So, siguro ang susunod dito ay information dissemination para sa ating mga kababayang gumagamit ng mga motorsiklo. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.